Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at tumatanggap ng monthly pension mula sa SSS or GSIS, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ang kwentong ito ay maaaring mangyari din sa inyo kung hindi kayo magiging maingat. Noong nakaraang buwan, may 3 senior citizens na dumating sa SSS office dito sa aming lugar, halos umiiyak na dahil biglang nawala ang kanilang pensyon. Yung una, 68 taong gulang na babae na nakatanggap ng notice na suspended na ang kanyang monthly pension na 8,500 piso. Ang ikalawa, 72 taong gulang na lalaki na bigla na lang natigil ang 12,000 piso monthly pension niya mula sa SSS. Yung ikatlo, isang 76 na taong gulang na balo na umaasa lang sa 6,800 piso survivor's pension niya at bigla na lang hindi na pumasok sa bangko niya ang pera. Lahat sila ay nag-iisip na may mali, na may error sa sistema o baka na-hack ang kanilang account. Pero ang totoo, hindi sistema ang may kasalanan, hindi rin hacker. Ang dahilan ay simple lang pero hindi alam ng karamihan sa ating mga seniors. Kaya ngayong araw na ito, tutulungan ko kayong maintindihan kung bakit nangyayari ito, ano ang dapat ninyong gawin para iwasan ito, at paano ninyo mare-recover ang nawawalang pensyon ninyo bago pa magkaroon ng mas malaking problema. Dahil tandaan ninyo, kapag nagdalawang taon na suspended ang pensyon ninyo, posibleng totally ma-cancel na ito forever. Ang unang dahilan kung bakit nawawala ang pensyon ng mga seniors ay dahil sa tinatawag na ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Ito ay isang programa ng SSS na nagsimula noong 2012 para masiguro na yung mga tumatanggap ng pensyon ay talagang buhay pa at entitled pa rin sa benefits. Alam nyo ba na may mga instances kasi na ang mga pensioners ay namatay na pero ang pamilya ay patuloy pa rin kumukuha ng pensyon at ito ay fraud na at labag sa batas. Kaya nilikha ng SSS ang ACOP para protektahan ang pension fund na para sa ating lahat. Pero ito ang magandang balita na hindi alam ng marami. Simula noong October 30, 2017, ang mga retirement pensioners na nakatira dito sa Pilipinas at edad 84 years old pababa ay exempted na sa ACOP requirement. Ibig sabihin, hindi na kayo kailangang pumunta taon-taon sa SSS office para mag-report. Pero ito ang importante. May 4 na kategorya ng pensioners na kailangan pa rin mag-comply sa ACOP bawat taon. Una, ang mga retirement pensioners na nakatira sa ibang bansa o abroad. Pangalawa, ang mga total disability pensioners kahit nakatira dito sa Pilipinas. Pangatlo, ang mga survivor pensioners o yung mga asawa at anak na tumatanggap ng death benefits. Pang-apat, ang mga guardian ng minor or incapacitated dependents kung kayo ay kabilang sa 4 na kategoryang ito at hindi kayo nag-comply sa ACOP, dito nagsisimula ang problema. Norit ang nangyayari pag hindi kayo nag-comply sa ACOP at kayo ay kabilang sa required categories. Automatic na sususpend ang pension ninyo 1 month after your birth month. Halimbawa, kung September ang birth month ninyo at dapat mag-comply kayo ng ACOP pero hindi ninyo ginawa, sa October automatically suspended na ang pension ninyo. Walang babala, walang text message, walang letter, basta biglang hindi na maglalabas ng pera ang ATM ninyo or hindi na mag-deposit sa bank account ninyo. Ito ang nakakatakot kasi maraming seniors ay hindi alam na may requirement pa pala silang kailangang gawin. At ang mas nakakatakot pa, kung hindi ninyo mariresume ang pension ninyo within 2 years from suspension, automatic na itong maka-cancel permanently. Ibig sabihin mawawala na permanently ang right ninyo sa pension. Lahat ng naipundar ninyong contributions sa buong buhay ninyo, mawawala dahil lang sa hindi ninyo alam ang requirement na ito. Pero may isa pang dahilan kung bakit nawawala ang pensyon ng ilang seniors at ito ay ang conflict rule sa pagitan ng SSS at GSIS. Maraming Pilipino kasi ang nagtrabaho sa private sector at nag-contribute sa SSS, tapos later in life nagtrabaho naman sa government at nag-contribute sa GSIS. Ang tanong, pwede ba kayong makatanggap ng dalawang pensyon? Ang sagot ay oo, pero may strict na rules. Ang una,
Yung periods ng contribution ninyo sa SSS at GSIS ay dapat separate at walang overlap. Hindi pwedeng sabay kayong nag-contribute sa dalawa at ine-expect na makakakuha kayo ng benefits mula sa both para sa same time period. Ang pangalawa, at ito ang pinaka-importante, kung nag-refund kayo ng SSS contributions ninyo nung lumipat kayo sa government service, automatically nawala na ang right ninyo sa SSS pension forever. Hindi na ito pwedeng ibalik kahit magbayad pa kayo ulit. Ito ang nangyayari sa maraming seniors na hindi nila alam. Nung bata pa sila at lilipat sila from private to government, pinili nilang mag-refund ng SSS contributions para may pera agad. Pero ngayong senior na sila at nag-apply for both SSS and GSIS pension, nare-reject ang SSS application nila dahil nga nag-refund na pala sila noon. Tingnan natin ang konkretong halimbawa para mas maintindihan ninyo. Si Mang Jose, 65 taong gulang, nagtrabaho sa private company mula 1980 hanggang 1995. Kaya may 15 taon ng SSS contribution siya na totaling around 180,000 piso. Nung 1975, lumipat siya sa government at na-hire bilang utility worker. Nung lumipat siya, nag-decide siyang mag-refund ng SSS contributions niya para may extra cash for gastos sa bagong trabaho. Nakuha niya ang 180,000 piso plus interest. Fast forward to 2024, nag-retire na si Mang Jose from government service. Nag-apply siya ng GSIS pension, na-approve, at nakakakuha siya ng 15,000 piso monthly pension. Then naisip niya, meron pa pala akong SSS contributions before, pwede pa kaya akong mag-apply? Pumunta siya sa SSS, nag-apply, pero na-reject ang application niya. Bakit? Dahil nag-refund na pala siya ng contributions niya nung 1,975, kaya nawala na permanently ang right niya sa SSS pension. Kung hindi lang siya nag-refund noon, makakakuha pa sana siya ng additional 4,000 piso to 6,000 piso monthly mula sa SSS. Imaginin ninyo, may 19,000 piso to 21,000 piso, sana siyang total monthly pension. Pero dahil sa isang desisyon niya 29 na taon na, ang nakakaraan na hindi niya naiintindihan ang impact, nawala ang opportunity na yon. Kaya napakahalaga na maintindihan ninyo ang rules na ito. Kung kayo ay nasa situation na nagtrabaho sa both private and government sectors, huwag kayong mag-refund ng SSS contributions ninyo, mas mabuti na panatilihin ang eligibility ninyo sa both pensions. At siguraduhing walang overlapping periods. Dapat clear na separate ang private at government employment periods ninyo para ma-approve ang both pensions. Ang SSS at GSIS ay nag-verify ng records ninyo thoroughly, kaya kung may overlap or refund, automatic reject ang isa sa dalawang pension application ninyo. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ninyo maire-recover ang pension na nasuspend na. Ito ang magandang balita, kung suspended lang ang pension ninyo dahil hindi kayo nag-comply sa ACOP at hindi pa naman umabot ng 2 taon, pwede pa itong ma-resume. Ang kailangan lang ninyong gawin ay mag-comply sa ACOP requirements. Para sa retirement pensioners residing abroad, kailangan ninyong i-download ang ACOP form mula sa SSS website. Pwede ninyong i-access ito sa www.sss.gov.ph at hanapin ang ACOP forms. May 3 types ng forms depende sa category ninyo. Una, ACOP for retirement or permanent total disability pensioners. Pangalawa, ACOP for surviving legal spouse pensioners. Pangatlo, ACOP for representative payee of dependent child. Piliin ang tamang form at puna ng kumpleto at tama. Ang importante, gumamit kayo ng black ink at sulat kayo ng capital letters para clear at readable. Pagkatapos pag-fill out ng form, may ilang options kayo kung paano mag-comply. Una, pwede kayong mag-submit through email sa SSS branch na pinakamalapit sa inyo. Hanapin ang email address ng branch ninyo sa SSS directory online. Pangalawa, kung kayo ay nasa abroad, pwede kayong mag-request ng video conferencing appointment via Microsoft Teams.
ay email lang ninyo ang ofw.relations@sss.gov.ph para mag-request ng appointment. Doon kayo makikipag-video call sa SSS officer na mag-verify ng identity ninyo. Pangatlo, kung kayo ay total disability pensioner residing in the Philippines, pwede kayong mag-request ng home visit. Sulat kayo ng request at i-email sa medical services section ng nearest SSS branch ninyo. Dadaan sila sa bahay ninyo para i-verify ang condition ninyo at kunan ng ACOP compliance. Matapos ninyo mag-comply, within 2 months from your date of compliance, mariresume ang pension ninyo. At lahat ng accrued pensions na hindi kayo nakatanggap during the suspension period ay ikre-credit sa bank account ninyo. Halimbawa, na-suspend ang pension ninyo for 6 months bago kayo nag-comply. Kung ang monthly pension ninyo ay 10,000 piso, may 60,000 piso na backlog na dapat ninyo sana natanggap. Lahat ng 60,000 piso na yon ay ibibigay sa inyo in one lump sum after mare-resume ang pension. Kaya napakahalaga na mag-comply kayo agad pag nalaman ninyong na-suspend na ang pension ninyo. Pero, eto ang mas mahalaga, iwasan na mangyari ang suspension in the first place. Ito ang mga tips para hindi na kayo magkaroon ng problema. Una, siguraduhing updated ang contact information ninyo sa SSS o GSIS. Kung nagpalit kayo ng address, mobile number, o email, i-update ninyo agad sa kanila. Dahil pag may important notices, doon nila isesend ang information. Pangalawa, mag-enroll kayo sa My SSS online account. Ito ay free online portal kung saan makikita ninyo ang status ng pension ninyo, ang contribution records ninyo, at ang lahat ng transactions at updates. Regularly kayo mag-login para makita ninyo kung may issues o requirements na kailangan ninyong i-comply. Pangatlo, kung kayo ay nasa category na required mag-ACOP, iset ninyo ang reminder 2 buwan bago ang inyong birth month. Bakit 2 buwan bago? Kasi allowed kayo mag-early comply ng ACOP up to 2 buwan bago ang inyong scheduled reporting date. Mas mabuti ng maaga para hindi kayo ma-stress at ma-rush. Pang-apat, kung may anak or trusted relative kayo na tech-savvy, hingin ninyo ang tulong nila sa pag-manage ng online requirements. Maraming seniors ay nahihirapan sa technology, kaya okay lang na may tutulong sa inyo. Ang importante lang, trusted person ang gagawa nito at huwag kayong magbibigay ng sensitive information like PIN or password sa kahit sino maliban sa absolutely trusted family member panlima. Kung nag-abroad kayo for vacation or long stay, make sure na nag-inform kayo sa SSS at nag-update ng ACOP kung required kayo. Dahil pag nag-change ang residency status ninyo from Philippines to abroad, posibleng matrigger ang ACOP requirement ninyo kahit exempt ka before. May isa pang bagay na dapat ninyong malaman tungkol sa pension payments. Ang release schedule ng SSS pension ay based sa penultimate digit ng SSS number ninyo. Ang penultimate digit ay yung pangalawang huli na numero sa SSS number ninyo. Kung ang SSS number ninyo ay 34 na -1234567-8, ang penultimate digit ninyo ay 7. May specific date kada digit kung kailan kayo makaka-receive ng pension every month. Ang GSIS naman ay simpler. Lahat ng GSIS pensioners ay tumatanggap ng pension every 8th day of the month. Kung ang ikawalo ay weekend or holiday, makaka-receive kayo ng pension sa last working day before the 8th. Kaya importante na bantayan ninyo ang bank account ninyo around those dates para makita ninyo kung on time ba ang deposit or may delay. Pag may delay ng higit sa 1 linggo, contact agad ang SSS o GSIS para mag-follow up. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga posibleng additional benefits na hindi alam ng maraming seniors. Una, kung kayo ay may 60 taong gulang na o pataas, entitled kayo sa 20% discount sa maraming establishments tulad ng drugstores, restaurants, at transportation under the Expanded Senior Citizens Act. Huwag kayong mahiyang magtanong o mag-present ng senior citizen ID ninyo para makakuha ng discount. Pangalawa,
may social pension program para sa indigent seniors na walang SSS, GSIS, or any retirement benefits. Kung kayo ay frail, sickly, or with disability at walang regular income or support from family, pwede kayong mag-apply sa DSWD para sa monthly cash assistance. Kailangan lang ninyong pumunta sa Office of the Senior Citizens Affairs sa city or municipal hall ninyo o sa barangay hall para mag-inquire at mag-apply. Pangatlo, may mga healthcare programs specifically for seniors tulad ng PhilHealth benefits na mas mataas ang coverage para sa senior citizens. Siguraduhing naka-enroll kayo at updated ang PhilHealth contributions ninyo. Sa pagtatapos ng video na ito, nais kong ulit-ulitin ang pinaka-importanting messages kung kayo ay retirement pensioner na nakatira sa Pilipinas at 84 na taong gulang pababa, exempted na kayo sa ACOP. Pero kung kayo ay survivor pensioner, disability pensioner, retirement pensioner abroad, or guardian ng dependent, kailangan ninyong mag-comply sa ACOP bawat taon para hindi masuspend ang pensyon ninyo. Huwag kayong mag-refund ng SSS contributions pag lilipat kayo sa government service dahil mawawala permanent ang right ninyo sa SSS pension. Ay update ang contact information ninyo sa SSS at GSIS para makatanggap kayo ng important notices. Mag-enroll sa My SSS online account para makita ninyo ang status ng pension at contribution records ninyo. At kung nasuspend na ang pension ninyo, mag-comply agad sa ACOP requirements para ma-resume within 2 months at makuha ninyo ang lahat ng backlog. Mga kababayan kong seniors, ang pension ninyo ay resulta ng decades of hard work ninyo. Ito ay pera na pinaghirapan ninyo at deserve ninyo. Huwag ninyong hayaan na mawala ito dahil lang sa lack of information o hindi pag-comply sa simple requirements. Magtanong kayo, mag-research, or humingi ng tulong sa mga anak or trusted relatives ninyo para masiguro na protected ang benefits ninyo. Bisitahin ang nearest SSS o GSIS office ninyo kung may questions kayo o mag-contact sa SSS Hotline 1455 or GSIS Hotline para sa assistance. Meron din online resources sa www.sss.gov.ph at www.gsis.gov.ph kung saan makikita ninyo ang detailed guides at FAQs. Tandaan, ang pensyon ninyo ay hindi lang pera, ito ay dignidad, security, at peace of mind ninyo sa golden years ninyo. Protektahan ninyo ito, bantayan ninyo ito, at i-maximize ang benefits na entitled kayo. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Kung may tanong kayo or gusto ninyong i-share ang experience ninyo, i-comment ninyo sa baba. Mag-subscribe din kayo sa channel para sa more updates tungkol sa SSS, GSIS, at iba pang benefits para sa ating mga seniors. Hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat.